Yan guys, meron tayong panibagong vlog, Toyota Hilux. So pwede nyo rin may apply ito sa Innova, so commuter, high ace. May mga timing belt, tapos yung Fortuner. Yan. So halos pare-paras lang, basta yung may timing belt na Toyota na Hilux, Innova, commuter, high ace, Fortuner. Ayan. So papakita ko sa inyo kung paano. So tanggalin muna natin tong cover. Guys, tapos ito. So magtatanggal itong cover na to. So mga adjust yan, paikot. Ano bigyan mga gamit? Ang gamit ng ano, ng okay. Ano bigyan mga gamit ng mga baka? Parang magtaray balay, para yung gamit na. Yes, so kailangan itong cover na to, so matanggal. Yan. So bale sa 2, 3, 4, 5, 6 na tornilyo na gis. So ito na yung timing belt nya. So nasa maintenance, palitan na. So kahit okay pa, magpapalit tayo nito. So kailangan lang natin guys i-timing muna natin. Ito yung timing. So pag nakita nyo na itong gatla na to, ito na yon. Tapos dito meron yung timing to. Yan guys, so itong dito, ito yung timing mark nya. So tatapat lang natin itong gatla na to. So hahanapin natin yung gatla. Okay, boss. So kailangan guys maikot natin yung crankshaft pulley para mai-timing natin. So 22 mm. So kahit dito na lang tayo magbase, dahil pagka na-timing na dito, automatic na-timing na dun sa baba. Guys, so naka-timing na, nandito na. Yan, nakatapat na yan dito. So ito namang isa, yan natin.
Yan. So nakatapat na rin yan. So, kung makikita nyo mayroong gatla na maliit, yan yung pinakang timing niya. So kanip. Guys, so tatanggalin muna natin yung auto tensioner. O dalawang tornilyo yan. So yung auto tensioner na yan, tatanggalin muna natin para matanggal natin yung timing belt. So medyo masikip lang kaya hindi ko maipakita ng klarado. Pero kailangan lang guys tanggalin yung dalawang tornilyo. So kahit ano yung unahin mo doon. Guys, natanggal na yung auto tensioner. So kunin na natin yung timing belt nito. Yan. So hindi naman tayo magkakamali nito dahil mayroon naman tong guide mamaya. Papakita ko sa inyo. So ito, papalitan natin to. Itong idler bearing. So Allen wrench yan. Yan. So napakatigas yan guys. So kailangan lagyan natin ng extension itong alin na to. So size 10. So lagyan natin ng tubo. Yan. Tapos merong washer yan dyan. So ingatan nyo lang dahil baka pag tanggal nyo nito baka malaglag. Yan. So ito yung washer nya. Tapos magpapalit pa ng oil seal dito. So tatanggalin tong gear na to para mapalitan ng oil seal. So kailangan lang natin dito kalsuhan natin dito para makontrahan pupunta dito. Yan guys, so kailangan lang natin ng pangkalso dyan. Yan. So ganun lang kadali magtanggal niyan. So kailangan lang may pangalso. So tapos ito, pinakakala nyo matigas yan, palambot lang yan. Guys. Yan. So huwag kayo makalinlangan na paluin yan. So, kailangan pinapalo yan para matanggal talaga ito. Tapos merong kunya yan dito. So kung pwede tanggalin na lang para hindi malaglag. Tapos merong tornilyo yan dito, sa dalawa, tatlo, apat para matanggal tong cover. Tapos nandito na yung oil seal. Yan, kung makikita nyo malakas yung tagas. Guys, natanggal na yung mga tornilyo.
So ito yung cover niya. So magpapalit tayo ng oil seal. So pero itong valve cover gasket palitin na rin to. So ito, sinisikwat lang naman to. Yan. Para matanggal natin to. Yan. So ito yung oil seal. So sinasama yan pagka nagpapalit ng timing belt para isang baklasan. So lilinisan muna to guys. Guys, so yan na yung oil seal. So hanggang sa lumapat yan. Yan, hanggang sa pumantay dyan sa pinakang lagayan niya. Yan. Okay na yan. So lalagyan na lang natin yung cover dito. Guys, so itong cover naman. Yan. Yan guys, so ito yung kun niya. Nailagay na yung cover. So wag niyong kalimutan tong kun niya na to. So tinatapat lang naman yan. Yan. So dating gawi, kukontrahan din natin dito. So kanina dito natin kinontrahan papunta dito, ngayon naman dito sa ilalim papunta dito. Guys, so nakakalsuan na natin dito sa baba. So higpitan na natin. O tansya lang to. Pwede rin naman gumamit tayo ng torque wrench dito. Ito na. Okay na. Ano, okay na. O, tanggalin na natin. Balik mo. Yan. So, kailangan nakasakto pa rin. Tapos, ito na yung timing belt. So, lalagay muna natin guys yung tensioner bearing. Tapos yung auto tensioner. So, yung washer nandun sa loob. So, intindihin nyo lang tong video ko dahil hindi gaanong klarado. So, kayo na lang bahala. At least may idea tayo. So, kailangan natin lagyan ng extension. So, tansyahan na lang to guys.
Pwede nyo rin naman ito i-torque. So, ito yung auto tensioner natin, meron pang pin. So bago natin pakawalan, so kailangan nakaset na yung timing belt niya. Guys, naikabit na. So set na natin tong timing belt. So ito yung timing mark niya. Tapos ito. So ito, itatapat natin sa camshaft. So itong isa sa pump. Unahin natin dito. Ayan guys, nakatapat na dito. Ayan. So, tapos ito, natapat na rin. Ayan. So, pwede na natin pakawalan to. Ang ganito, yung ground rod daw na itinabit ay 3 feet lang. Ang ground rod daw namin pinakakabit, base doon sa dito, kailangan nakabambos na pinakabit. Hindi yung tulad ng nakaharap ko yun. Okay, Okay na. pang-communication. So, bubuuin na lang to. So, na-tension na. So, ikakabit na lang yan. So, pagkatapos papandarin na natin. O, tingnan natin. Yan guys, nabuo na natin. Yan. So, papandarin na lang natin to. Start! Yan. Okay na. So, nag-add tayo ng 80,000 kilometers. So hanggang dito lang tong vlog ko. Like and subscribe to my channel. Thank you.